usap-usapan ngayon at pinag-uusapan ng mga maraming tao na nagko-comments doon sa pag-aresto kay Apollo Sikibuloy na mayroon daw kayamanan o Yamashita treasure na nakuha ito noon na itinago sa kingdom diyan sa kanilang itinayong palasyo o parang tinatawag nilang Kingdom of KOGC. Yan po ang ating mga naririnig mula po sa ating mga kababayan. Kaya atin itong pag-uusapan ngayon kung gaano ito katotoo, mga ka-treasure hunter. Kaya tutukan ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Napakagandang topic. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Welcome back again sa akin channel, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito kay Pastor Apollo Sikibuloy. No, usap-usapan, pinag-uusapan at atin ngayong pag-uusapan ito pong tungkol kay Pastor Apollo Sikibuloy kung gaano katotoo ito na nakakuha daw ito ng kayamanan noon at naitago, no, sa kingdom niya diyan sa Davao City. Kaya nga ginamitan daw ito ng mga metal detectors ng mga umaaresto sa kanya. Gaano katotoo ito? Ito po ang issue natin pong pag-uusapan ngayon. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta na rin po yan sa aking channel. So continue nga po tayo, no, sa pagbabahagi ng mga kaunting knowledge tungkol po sa treasure, no, at ito nga, treasure ito si Apollo Sikibuloy. Bakit treasure? Sapagkat malaki ang patong sa kanyang ulo. So pag may patong sa ulo na kayamanan ay masasabi nating treasure din siya. Kayamanan, kaya siya isinusuplong maging sa kanyang mga kasamahan, isinusumbong may mga nagtatrador sapagkat pera siya eh. Siya yung treasure na pwedeng makuha yung pera kapag siya ay nahuli. So reward, ang tawag doon, treasure, kayamanan. So kapag kayamanan, siya nga ay treasure nga talaga. So usap-usapan, no? Pinag-uusapan at pag-uusapan natin. Ito pong tungkol kay Pastor Apollo Sikibuloy, yung pag-aresto na kitang-kita natin na gumagamit ng mga metal detectors, proton, no? High-tech na scanners, na gold scanners. Talagang sure hits kasi nakakakuha na itong mga proton na ito. Itong proton na ito ay nakakuha sa Tanay Rizal, no, sa ating mga kababayang Yamashita treasure hunter at subok yan nationwide at sa buong mundo. So pinag-uusapan nga bakit ginamitan daw ito ng mga metal detectors, ito pong paghuli kay Pastor Apollo Sikibuloy na tao naman, hindi naman siya ginto, no? So maaring may hinahanap daw ang mga PNP doon sa lugar, no, ng kingdom ni Apollo Sikibuloy, no, na mayroon daw doon na possible na treasure, no, Yamashita treasure na itinago noon. Posible kaya ito? No? Ang kasagutan ay posible nga, no? Dahil madalas ang mga nakakahukay ng Yamashita treasure
ay miyembro ng mga local government officials, no? Karamihan ay mga nasa authority, no, nasa gobyerno, nakaupo. Kasi pwede silang magpa-project ng kahit anong gusto nilang gawin, no? So ang mayor ng Davao City ay posibleng may alam sa mga sekretong nakatagong kayamanan sa Mindanao, o hindi lang sa Mindanao, maging sa buong Pilipinas. Kung nakuha nila ang mapa ng mga generals o mga Japanese Imperial Army na nagpunta sa Davao, yung mga ilan po sa mga anak ng Hapon, no? Mga officials ng Hapon noon, mga apo nila na nagdadala ng mga mapa at nakipagsangguni o sumangguni sa mga local governments, ay possible na nalaman nila at nakuha nila ang ilan po sa mga Yamashita treasure na nakabaon, no? Mismong sa mga syudad o sa probinsya ng Mindanao, no? Ito ay sa Mindanao kasi si Pastor Apollo si Kibuloy. At may link ito sa local government, no? May link, so may connection. So hindi natin alam kung ito ay sarili nating analyze lang. Hindi natin alam kung ang local government ng Davao City, yung mga humahawak diyan ng mga matataas ang ego, no, magsasalita ang tatalas, ang yayabang magsasalita, ay possible may ipinagyayabang, no? Hindi ka naman basta-bastang magmumura, no? Minsan mumurahin mo ang Amerika, mumurahin mo ang mga matataas na bansa kung wala kang itinatagong sikreto o wala kang dinidipindihan o ang tawag nito ipinaglalaban, na sinasandalan, no, na pader, no, iron, no, na parang matibay na sandalan, no, kumbaga mayroon itong itinatagong sikreto. Kung magsasalita sila, akala nila sila na yung pinaka mataas na uri ng tao sa mundong ibabaw. So mayroon talaga itong itinatago. Kahit sino man ang patinginin mo dito o mag-analyze dito, o mga taong magaling mag-analyze, ay magsasabi talagang mayroon itong sikretong itinatago, no? At wala kasing usok na kapag ginano mo sa kamay na hindi lumalabas. At ang kayamanan kapag nakuha mo at ito ay hindi mo ipinamamahagi ng maayos o nilinis ng maayos, ay mismong ang pamilya mo o sarili mo ay mapapahamak dito, no? Kaya siguro lahat ng mga taong makakakuha ng kayamanan ay posibleng na ilalagay nila ang kanilang sarili sa kapahamakan, sapagkat ang kayamanan ay talagang serpenti, ahas, apoy na magdudulot ng kapahamakan sa buhay ng tao kapag nakuha natin ito. Kaya nga karamihan sa mga propeta, no, na inutusan o sugo ay pinipili ang mahirap na antas ng pamumuhay, no? Dahil hindi nila gusto na ang lahat ng makamtan nila sa buhay ay magiging sakuna para sa kanila o apoy, pagsubok sa buhay. Kung mas malaki ang iyong kayamanan, ay mas malaki ang iyong responsibilidad at malaki ang iyong iisipin, gagastusin at magiging problema. At kung maliit lang ang iyong pera o kayamanan, ay maliit lang ang iyong isipin at gagastusin at maliit ang problema. Yan po ay by level, no? Tinatawag na proportion, law of proportion. Ang universe is a law of proportion with imbalance, no? Kahit sa mathematics, science ay ganun po.
ang prinsipyo. So sa mga taong ito, possible na mayroon silang itinatagong sikreto. So usap-usapan, nadidinig natin noon, no, nung bata pa ako, na mga treasure hunter ang mga ito, no? At marami ang mga treasure hunter, Yamashita treasure hunters, na mga matataas na kalibre o personalidad. Hindi na natin babanggitin ang pangalan sapagkat wala tayong sapat na ebidensya. Maaaring makapagbigay tayo ng sakit o sama ng loob sa atin pong mga matatamaan, no? So ito lang ay ating kalkulasyon, no, na posible nga na mayroon. Dinig ko kasi noon bata pa ako na mayroong ganito, mayroong ganyan silang nakuha, nahukay sa Davao Airport, no? Sa airport, sino bang may-ari ng lupa dyan? Siyempre alam na natin na nakuha nga nila. Kasi ang Japanese Imperial Army ay nagbabaon sa mga lumang airport, no? At ang mga nakakahukay niyan ay siyempre matataas na kalibring tao, no? Mga nakaupo sa mga local governments, mga officials pa. So tahimik lang sila. Kaya lang yung ito iba nagmamayabang, kaya nahalata, no, sa pananalita, nagmumura, laging nagmumura para bagang siya yung pinakahari sa buong mundo, no? So napapahamak kasi makikita sa attitude yung pagmumura ay isang act of the toughest man, no, king, no, para siyang hari na mayroon siyang ipinagyayabang, no? Kaparehas ng mga hinuhuli sa ibang bansa ng mga matataas na personalidad, malalaking tao, no, presidente pa sa Libya, diyan sa Iraq, no, na maraming mga ginto yun, no. Mga Libyan president noon ay wala din nagawa kahit napakarami nilang kayamanan, sapagkat yun po ay hindi dapat abusuhin ang ating mga natatanggap na biyaya, no. So yung iba na nakatanggap ng biyaya na umaabuso ay paparusahan dito sa lupa maging sa kabilang buhay. At lalong-lalo na ginagamit pa ang salita ng Panginoon o kasulatan para lang, no, matakpan ang kanilang mga ginagawang kasamaan, no? Kasi kung wala ka talagang ginawang kasamaan, ay hindi ka naman matatablan dahil inosente ka. Pero itong mga nagsilabasan na witness, mga babae, mga bata, nakakagimbal at nakakahiya, no, para sa isang nagsasabing pastor o isang nagtuturo ng salita ng nasa kasulatan. So piki na pastor, bulaang propeta, bulaang mga ngaral, nakakahiya yun, no? At kung magsisinungaling ka, alam mong sinungaling ka, kaya hindi mo mabubuksan ang iyong mukha, hindi mo maipapakita sa tao sa sobrang kahihiyan sa iyong ginawa, no? Kaya itong mga kasamahan niya, mga kaibigan niya, madadamay pa. Damay-damay lahat itong mga ito, na kung saan sila ay nagmamataas sa kanilang mga sarili na tila bagang sila na yung may-ari ng buong mundo. Sila na yung may-ari ng mga nilalang, sila na yung powerful na tao. Paparusahan kayo ng buong may kapal, sapagkat yung mga lumalabas sa bibig na inyong mga sinasabi ay naka-record, nakasulat, nakaukit, no? Yung mga masasamang ginawa na buhay ang kinuha ay buhay ang kapalit. At hindi lang yan, sa kabilang buhay ay malupit ang parusa dyan. So yung pong issue, yung katanungan, no, totoo ba itong kayamanang posibleng nandoon na nakuha, na itinago? Possible, marami. Posible nga. Kasi hindi naman
makapagtayo, no, ng isang napakalaking stadium gamit lang ang mga ikapo, ay hindi rin siguro kayang tustusan yan. Possible may iba pa silang nakuha na kayamanan na iba talaga doon sa mga perang nakukuha sa mga tao. Kasi trillion, no? Billions dollars, no? Ang pwedeng maigasto sa mga ganong kalaking, the biggest stadium in the world pa yun. Kaya napakalaking gastos nun. Maaring sa ilalim nito ay mayroong Yamashita Treasure na tinarget double purpose. Magtayo ka ng project plus mayroon ka pang makukuha, ay dobling tama ang yun, ang posibleng yun ang target ng mga nagtatayo ng mga malalaking proyekto na ito. So yan lang po ay kalkulasyon natin. So malaya po kayong maniwala, malaya din po kayong hindi maniwala. Ito po ay opinyon, malayang opinyon ng mamamayang Pilipino. Kasi maraming nag-uusap o pinag-uusapan itong issue na ito. So sa akin ay nasa 80% na mayroon nga silang itinatago, no? Hindi lang si Kibuloy, maaring ito pang mga nagmamataas, no, nagmamayabang na mga officials ay mayroon itong ipinagyayabang na itinatago. Hindi lang malalaman kasi hindi sila ang nagtatago, ibang tao. Na possible yung isa, iba yung nagtatago sa isang, iba yung nagtago sa kanyang kayamanan or naitago sa kabundukan o sa tunnel, itinanil o itinago pa nila yung kanilang mga inaastang ipinagyayabang dito sa mundong ibabaw, no? Walang sikretong hindi mabubunyag. Tandaan ninyo yan. So possible mayroon nga silang itinatago, no? Yan ang aking analyze, mga ka-treasure hunter. So malinaw, sana po ay nalinawan kayo at sana po ay maganda itong issue na ito na makapagbigay sa atin ng kaunting knowledge tungkol po dito sa mga tiwaling tao, no? Mga taong walang kwenta sa mundo, no, na kung saan nagkukunwaring mabuting tao, nagkukunwaring mabait na tao para lang sabihin sila ay kapakipakinabang dito sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.